ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon ng pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Ikonyo na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo. Sa lungsod na iyon, nagriego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila na Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod.
Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula dito, ito'y napopuot sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita nyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Tayo narito sapagkat sinasabi natin, sumusunod tayo at nananalig sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, at gayon din naman siya sa atin. Tayo narito sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ay sinabi ko sa pagninilay ang pagiging sapat. Ano ba ang sapat na kailangan natin?
At nawa ay ituro ito ng Diyos para tayo maging masaya. Pag alam natin kung ano ang sapat sa buhay, matututo tayong magpasalamat. Kaya raw tayo minsan nagiging miserable, hindi pa natin matuklasan ano ba talaga ang sapat sa buhay. Kaya nga't meron ka na, pero gusto mo pa rin ng marami, kaya ka nagiging miserable. Kaya't hilingin natin sa mahal na Poon, turuan tayong matuklasan, masiyahan sa sapat. At mahalaga din namang malaman, ano ba ang sapat na pagsunod sa Kanya? Kaya nga't, sapat na ba yung magsimba? Sapat na ba yung magprosesyon? Sapat na ba yung humaplos sa paanan ng Nazareno? Magsuot ng t-shirt ng Nazareno? Maglagay ng imahe ng Nazareno sa bahay? Ipinapaalala din sa atin ng Panginoon, hindi pa ho yun sapat. Sapagkat ang tunay na pagtitiwala sa Kanya ay pagsunod sa Kanya. At alam natin, dito pumapasok ang hamon kung talagang tayo'y deboto ng Nazareno. Sapagkat ang tanong, sapat na ba yung pagsunod natin sa Kanya? Sapagkat minsan iniisip natin, tama na yung magsimba, tama na yung magpunta tuwing Biyernes, tama na yung mag-abuloy. Pero ang tanong, sumusunod ba talaga ang ating buhay sa Kanya? Yung pinapahalagahan ba ni Jesus Nazareno, mahalaga din sa atin? Yung importante ba kay Jesus Nazareno, importante din ba sa atin? Kaya nga dumarating ang panahon, doon tayo nasusubok. Doon tayo, alam bagay, tumatawid kung kanino ba talaga tayo panig. Alam natin mga kapatid, minsan sa pagsunod natin kay Jesus Nazareno, sa pagsunod natin sa simbahan, nahihirapan tayo. At di lang minsan napapasabi ang mga tao, bakit ba ang simbahan hindi sumunod sa uso? Bakit ba ang simbahan hindi sumunod sa sinasabi ng nakakarami? Kaya laging nababato ang simbahan, laos na. Matigas ang ulo. Ngayong araw na ito, ipinapaalala ni Jesus Nazareno, mapupuot ang sanlibutan sa atin, lalo na kapag naninindigan tayo sa mga pinapahalagahan ni Jesus Nazareno. Kung sinasabi ng mundo, pwede namang wala ng kasal eh. Ang dami-dami na ngang hindi kasal. Bakit ba pinagdidiinan pa rin dapat magpakasal bago magsama? Pwede naman maghiwalay na eh. Pwede naman kumuha na lang ng iba. Ang dami-dami nga dyan eh, papalit-palit. Bakit kailangan pa nating maging tapat? Pwede naman. Maraming bagay ang uso na ngayon. Pwede mo naman palitan ng kasarian mo. Pwede ka naman makisama kung sino ang gusto mo. Ang mahalaga, nagmamahal ka. Bakit ganon ang simbahan? Bakit ganon ang turo na ibinibigay sa atin? Sapagkat mga kapatid, ang turo ng Diyos, ang katotohanan na pinangangalagaan natin, hindi nadadala sa paramihan. Hindi po nadadala sa uso. Hindi dahil ginagawa ng lahat, pwede na. Hindi dahil yan ang uso ngayon, tanggap na. Kaya't doon nasusubok, talaga bang deboto tayo ni Jesus Nazareno? Talaga bang Kristiyano tayo at nananalig tayo sa Kanya? Sapagkat ang pagsisimba natin, ang pagdedebosyon natin ay
salamin lang ng buhay natin. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, si San Pablo, habang pinapalaganap niya ang mabuting balita, saan siya nakasalalay? Sa sinasabi ba ng iba? Kung umasa lang sa sinasabi ng iba, malamang hindi na siya nagpalaganap ng mabuting balita. Inuusig nga sila pinapapatay nga sila, pinapaalis sila, pero nakikinig siya sa Espiritu ni Jesus upang yun ang maggabay sa kanyang buhay. Kaya naman lumaganap ang simbahan. Tumawid na siya papuntang Europa. Kung hindi siya nakinig sa Espiritu, malamang nasa Asya lang ang simbahan. Hindi kumalat ang mabuting balita. Pero sino ang pinakinggan ni San Pablo? Yung tinig ba ng nakakarami lang? Yung uso lang ba ng panahon? Hindi. Ang sinunod niya, ang tinig ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, maraming magagalit sa atin. Maraming hindi matutuwa sa atin. Pero maganda rin tanong, bakit? Kaya ba ayaw ka ng iba? Kasi pinaninindigan mo ang tama? Hindi ka padadala sa pera? Hindi ka padadala sa suhol? Pinaninindigan mo kasi ang pangako mo sa asawa mo, sa pamilya mo? Tumitindig ka ba dahil sa katarungan, kaya ayaw ka ng iba, hindi ka nakikisama? Kung ganun daw po ang uri ng pagpapakasakit na dinaranas natin ngayon, yan ay bahagi ng krus ni Jesus Nazareno. Ibang usapan naman po yung nagagalit sa iyo mga tao kasi ikaw ang tsismosa ng bayan. Nagagalit sa iyo yung iba kasi hindi ka nagbabayad ng utang. Ibang usapan po yun. No? Hindi yun ang paghihirap ni Jesus Nazareno. Nagagalit sa iyo yung iba kasi nuknukan ka ng sinungaling. Hindi po yun ang kapuotan na sinasabi ng ating Panginoon. Kung hindi ito yung hindi pagtanggap ng mundo, dahil naninindigan tayo sa pagsunod kay Jesus Nazareno. At kapag dumarating ang mga pagkakataong iyon, napakiramdam mo, naiiwan ka na sa uso, naiiwan ka na ng iba na nakakarami, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Iwan ka man ng iba, maging ng pamilya mo o ng barkada mo, dahil sumusunod ka sa tama, sumusunod ka sa Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Jesus Nazareno. At yun ay sapat na. Higit pa nga sa sapat. At tandaan mo kung papaano ang muling nabuhay na Jesus Nazareno sa bandang huli, nagtagumpay, naging maluwalhati. Siguro nga sa mundong ito, parang binabayo ka ng paghihirap dahil naninindigan ka. Sa mundong ito, panay pasakit dahil nagiging tapat ka. Bumaling ka sa Panginoong muling nabuhay. Sapagkat sinasabi niya sa atin, oo, hindi ka nag-iisa. At higit pa diyan, magtatagumpay tayo sa takdang panahon. Kaya, maging tapat tayo. Huwag tayong kakalas. Huwag tayong lilihis. Sapagkat hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumubuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay natitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya. Kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban, habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap. Bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hiling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Nagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan nagiging panlabas lang ang aming debosyon.
Hindi kami lubos na nakakasunod sa iyong kalooban, sa iyong kabutihan, sa iyong katotohanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoong muling nabuhay, ang ating tunay na sinusunod at minamahal. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Alam ko mga nagpupunta lalo ngayon pag ganitong Sabado, may mga birthday, wedding anniversary, at iba pang ipagpapasalamat. Pinagdarasal namin kayo at sana po kayo patuloy na pagpalain ng Pong Nazareno at galing pa kayo, alam ko, sa iba't ibang mga malalayong lugar.
nawang inyong sakripisyo ay patuloy na kalugdan ng ating Panginoon. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapatuloy na pag-aayos, paglinis ng ating simbahan. Sana po marami pang mga deboto ang tumulong para mas mapaganda natin ang tahanan ng Poong Nazareno. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Kamakailan po ay ating binahagi, lalo na sa mga nasunugan, lalo na sa mga parokyang may programa para sa mga mahihirap. Ibinabahagi po natin lahat ng mga dinadala nyo dito sa Quiapo. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi po sapat na nagdadasal lang tayo pero hindi tayo tumutulong at nagmamahal sa ating kapwa. At nais ko ring palalahanan ng lahat bilang bahagi ng pagsunod natin sa Panginoon, panatilihin nating banal ang pagtanggap ng komunyon. Sa mga may kasamang bata, turuan niyo po yung mga batang tumanggap ng may paggalang sa komunyon. At tayo ring nakakatanda, tanggapin natin ang katawan ni Kristo ng may paggalang. Hindi ho kayo dumadakot o sumusunggab lang ng isang bagay. Ito'y si Kristo, katawan ni Kristo. At napakalaking kasalanan po pag ito'y nawala ng galang. Iwasan nating malaglag. Kaya sana maayos, walang ibang dalang ating kamay pag tumatanggap tayo sa Panginoon. Igalang natin sapagkat ito'y bahagi din ng pagmamahal natin kay Jesus Nazareno. Mas mahalaga po yung osya kaysa sa imahe ng Nazareno. Sapagkat yung imahe, tanda lang ni Kristo. Yung osya, katawan ni Kristo. Kaya, ang tunay na deboto, taimtim kung tumatanggap ng komunyon. Pangalagaan po natin ang bagay na ito. Ituro natin sa mga bata ang pagkabanal ng komunyon. Ang tunay na pagsunod kay Jesus Nazareno ay hindi nabibilang sa paramihan o kung ano ang uso. Tayo'y nananatiling tapat sa Kanya kahit nag-iisa, sapagkat alam natin kasama natin siya hanggang sa tunay na tagumpay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at manatiling tapat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.